Good evening, I'm Ces Orenia Drilon. I'm Pauline Verzosa. And I'm Sean Yao. Even President Marcos admits there's still a lot to be done for the country's transport sector. We lay down most concerns and we hear the administration's plans to make commuting and driving easier, especially in urban areas. First from the president himself and later from DOTR Secretary Vince Dizon, who joins us in the big story in a bit. And here's one concern motorists also have to deal with: the unabated increase in the cost of fuel. There is a looming big-time hike in the prices of gas, kerosene, and diesel that could be as much as 3 to almost 5 pesos per liter. And Malacanang calls out yet again Vice President Sara Duterte, this time for her personal trips abroad, and attorney Harry Roque for taunting his pursuers. Napaka-init, napaka-crowd sa EDSA. Makikita mo alas 12 na ng gabi. Ang haba pa ng pila, hindi pwedeng ganyan. President Bongbong Marcos makes a big push for bold improvements in the country's transport sector. Here in the capital, he wants reforms and the completion of big transport projects to make commuting affordable and accessible before his term ends. 1PH anchor Cheryl Cosim spoke with the chief executive about this, and that's the big story tonight. The commute within Metro Manila has been very challenging, to say the least. With traffic congestion, overcrowded public transportation, and limited options, going around the capital has been described as hellish. In my interview with President Bongbong Marcos, he said he is well aware of the plight of commuters. He has experienced it himself. Minsan, sumakay kami ng MRT, ang talagang pagka nakapasok ka na, basta yung kamay mo nandito, hindi mo na magagalaw yon. So kausap ko yung mga, tapos nakadikit ko na ganito. Kinakausap ko yung mga pasahero, sabi, sir, ganyan talaga yan araw-araw. Alam ko, napaka-init, napaka-crowd. Despite its current state, the president says riding the train has become the most practical means of transportation for commuters. He said they are actually working on solutions to make it easier to take the Metro's rail transit system. First is to make lines move faster by improving slow security checks and encouraging cashless payments. And for students who take the trains, a 50% fare discount awaits them starting Friday, June 20. Everywhere I go, ang senior at saka student, may diskwento malaki. 50%, ganun. Kasi ngayon 20% ang ina-apply po ngayon. Estudyante, walang pera ang estudyante usually. Yung mga matatanda, kaunti lang ang hawak nilang pera. So, bakit pa natin pababayarin? Of course, this is just the beginning, as other improvements are still under consideration. 3+1, marami pong natuwa doon na may mga umaapila. Baka naman gustong gawin na everyday na. Hindi, linggo lang. Linggo lang. Kasi ano namin, linggo is a family day. Is a family day. But here's what the president said he can assure. Big transport projects will be completed within this year and before his term ends in 2028. Among these are the MRT-7 line and the Metro Manila Subway project. But what about the rehabilitation of EDSA, Metro Manila's main road artery? Last June 1st, the president ordered its suspension, saying the initial 2-year timeline is too long. The DPWH, DOTR, and MMDA have been tasked to find a way to finish this in 6 months. Hindi ko matanggal-tanggal sa pag-iisip ko yung nasa kotse ka, nasa EDSA, makikita mo alas 12 na ng gabi. Ang haba pa ng pila, nag-aantay ng bus. Tapos yun, pag uwi nun, gigising na alas 4 yun. Magtaantay na naman ng bus para makapasok na alas 7, alas 8. Yun na nga. Sinasabi, hindi pwedeng ganyan. Napakahirap na. Dadagdagan pa natin ng kahirapan. I'm very happy with my decision. Kasi mukhang kakayanin na hindi 2 taon eh. 2 years ng pagdudusa. Hindi mo naman pwedeng gawin sa tao yun. For now, the president agrees that the implementation of the no-contact apprehension policy is a necessary tool to help decongest traffic along EDSA. Ang layunin niyan is yung traffic, yung masundan ng rules of the road. Bawas yan sa corruption. It will be based solely kung ano yung
nasa picture. Pagbabayad siya ng multa, hindi binibigay sa kahit na anong tao. It's straight to the system. For News 5, Cheryl Cosim, we are One News. Addressing the growing demand for efficient and sustainable mass transit systems, that is the question here, given what we just heard from the President. And as promised, joining us tonight is Secretary Vince Dizon, who heads the agency tasked to do this. Good evening. Welcome once again to The Big Story, Secretary Dizon. Good evening, everyone. Okay, ano ba ang sagot ninyo sa mga inaangal ni Presidente? Unang-una, siguro let's discuss the mass transport system. Lalong-lalo na natataas ang presyo ng gasolina at marami siguro pipiliin na lang mag-commute. Alam niyo po, rinig na rinig po natin at ramdam na ramdam po natin sa mga salita ng ating Pangulo na talagang nararamdaman po niya ang pang-araw-araw na hirap ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga commuter, na sinasabi nga niya na talagang nakakaawa po, no, dahil sa tagal-tagal na rin, dekada-dekada na rin pagkukulang ng gobyerno para magtayo tayo ng talagang totoong mass transport system, nakikita po natin yung hirap ng ating mga kababayan. At yun po talaga ang in-echo ng ating Pangulo. No? Our President really feels our people's pain, their daily pain. And because of this, I think he wants us to do two things. The first is, kahit papaano, gawa natin ang paraan, yung mga pang-araw-araw na akala natin maliliit, pero hindi naman talaga maliliit na paghihirap ng ating mga kababayan. Yung haba ng mga pila sa ating mga mass transport systems, yung pong mga hindi gumaganang mga escalator, elevator, na talagang nitong mga nakaraang taon, nitong mga nakaraang dekada, parang naging pang-araw-araw na lang na kalbaryo ng mga kababayan natin. So, kailangan, ang sabi nga niya, kailangan gawin nating ligtas at komportable ang pang-araw-araw na commute, despite the inefficiencies and the inadequacies of public mass transport. But the second thing is, sinabi din niya yon, gusto niyang bilisan na yung mga long-delayed projects na talaga nga namang yun ang talaga magbibigay ng pangmatagalang ginhawa sa ating mga commuters. So, na-mention po niya yung long-delayed na MRT systems, yung MRT-7, yung common station, at itong mga malaking mga bagong sinimulang mga proyekto, yung pong Metro Manila Subway sa Metro Manila, yung pong North-South Commuter Rail sa Luzon, North and South Luzon, pati na rin yung mga iba nating mga proyekto sa Cebu, yung Cebu BRT, at pati na rin sa Davao, yung ating Davao modern bus system. So, yun po talaga. Anong pangako nyo, sir? Kailan yan mangyayari? Alam nyo, halimbawa po, yung MRT-7, I was there 2 weeks ago. And yung pong nakita ko, tingin ko, kampante po tayo na matatapos po ito finally after more than 10 years of planning and execution. This will finally be enjoyed by our commuters by the first half of 2027. No, mula po Trinoma hanggang Sacred Heart, no, bago mag San Jose del Monte. At yung din pong San Jose del Monte, kahit na mayroon pang aberya doon sa right of way, malapit na po nating masolusyonan yon, no, sa tulong ng San Miguel Corporation at ng ating LGU sa San Jose del Monte. Tingin ko po, baka po within the 2028, baka po towards the end of 2028, tapos na rin po yung dalawang natitirang stasyon ng MRT-7. Yung common station, ang goal po natin, finally matapos na rin yan at magamit na rin yan, kasabay ng MRT-7. At yung pong North-South Commuter Rail, kampante po tayo na matatapos natin mula Valenzuela hanggang Clark by early or mid-2028, bago po matapos ang termino ng ating Pangulo. Yung common station, Secretary Vince, yan yung mga una mong pinagtuunan ng pansin. Since then, no, natuklasan mo nga yung mismatched tracks for the LRT-1. And then after that, I believe, no, nag-reply yung BF, yung contractor, na hindi nga nakapagtapos. Sabi nila, mabagal daw yung payment. What is the resolution there and what's the real score?
Well, it's already been terminated, Sean, and ongoing pa rin po ang pag-uusap ng BF at ng gobyerno. Meron pong sinasabi ang BF na kine-claim. Ang sabi ko naman po, simple lang naman po. Kung may pagkukulang po ang mga nakaraang administrasyon sa pagbayad, yan po ay babayaran natin. Pero klaro din po na meron din pong pagkukulang ang dating contractor. Pero para sa akin po, that is less important. What is more important is how we move forward. And I think we are confident that now that the contract has been terminated, we can now move on and look for an alternative contractor that will finally finish the project. And our goal is to be able to award the continuation and the completion of the common station within the year, and for construction to resume towards the end of the year or early next year, so that by mid-2027, kasabay po ng pagbubukas ng MRT-7, mabubuksan na rin po natin finally ang common station at makokonekta na po ang LRT-1, ang MRT-3 at ang MRT-7. But Secretary, construction is one thing, but maintenance is also another. And as we all know, train maintenance has long been an issue sa mga tren po natin. So what changes are you introducing, or how can you ensure that there's better reliability when it comes to our rail system? The key is to really PPP the operations and maintenance. We've seen that in other projects, not just for railways, but for airports. When the private sector operates and maintains, it does a much better job at keeping the facilities functional, that keeping them clean, keeping them very usable and more efficient. So that is our plan for all the railways. No, obviously MRT-7 is already a PPP, LRT-1 is already a PPP, but we have to focus on having the MRT-3 and the LRT-2 as well under a PPP arrangement. So that our goal is to have that also bidded out, completed within the term of the President. Para po paglabas naman po at pagkatapos ng ating Pangulo, naayos na rin po to once and for all. So medyo matagal intayin, diba? 2027 pa. Ano yung mga low-hanging fruit na pwede ninyong gawin? Sabi nyo nga, yung escalator, etc. Yung Mount Kamuning. Si Mount Kamuning. Kailan Opo, yun? alam niyo po. Siguro yun, madali-dali naman. Matagal po yung 2 years, pero you have to realize that we've actually been waiting for the common station and MRT-7 for the past I think already more than 15 years. No? The planning started here in 2008. So 2 years is long, but I think it's worth the wait. But for the low-hanging fruit, na-mention niyo po yung Mount Kamuning. No? Talaga pong dyan nagalit ang ating Pangulo. Kasi yan, sabi nga niya, yan ang ehemplo ng infrastruktura na talagang hindi iniisip ang mga kababayan natin ng ginawa. No, unfortunately, no. Kaya ang sabi niya, tear it down and build a better one. So yan po ang gagawin natin. We already have the plans for that. We're already ongoing with the procurement of a contractor for that. We will build it po dun po about 100 meters away from the current footbridge, yung Mount Kamuning. Tatayo pa natin yan, kukonekta na natin yung ating Kamuning Station busway. No? Hindi na po yan kamukha ng Mount Kamuning, meron po yung elevator, meron pong hindi na pong matarik yung akyatan ng mga kababayan natin. At it will be very similar to the footbridge that was designed by architect Royal Pineda for SM, which is now operational at North EDSA, and which SM is currently building as well at the SM Mega Mall. So kapareho po niyan. So it will be very comfortable for our commuters, and maganda po talaga, no, kung nakita niyo na po yung ginawa ng SM sa North EDSA at sa gagawin niya ngayon sa Mega Mall, matutuwa po kayo kasi ganun po ang magiging itsura din ng bagong footbridge sa Kamuning. To be fair, Secretary, may napansin ako na about last month, ang daming construction nagyayari sa ilalim, mga staging areas under the MRT-3 along EDSA. And then may na-reveal na bagong napaka-modern na glass na elevator dito banda sa may Boni Station, I believe. Is that also under your agency? Opo. Yan po ay partnership natin with MMDA, yung pong mga elevators. We opened all of the elevators on the busway, a total of 18 of them.
I think about a month ago. And ito nga, tuloy-tuloy tayo dyan, pagdadagdag. Para lang, alam nyo, napakahirap po, lalo na para sa ating mga seniors at sa ating mga persons with disabilities, ang pagko-commute. No? So, I think we owe it to them to really provide these facilities. And we are trying to find a way to also provide them in all of the stations, not just in a few of them. Okay, Secretary, let's talk about the discounts that the Transportation Department recently introduced. Malaki-laki po, 50% for students, even those taking up postgraduate studies. But Secretary, paano naman po yung mga senior citizen? Can we also expect a big discount for them? Opo, narinig nyo naman po ang ating Pangulo sa kanyang interview na ang gusto talaga niya is matulungan ng mga kababayan natin. Lalo-lalo na ngayong panahon na to na marami pong uncertainty sa Middle East. Ito nga po, meron tayong looming oil price increases, fuel increases, and talagang gagrabe po talaga at magigipit po talaga ang ating mga kababayan. So ang sabi nga ng ating Pangulo, the least we can do is help our families and our people, even just a little bit, no, para naman makatipid ng konti, lalo na maraming mga parating na hindi masyadong magandang mga balita, lalo na dito sa mga wala tayong control na nangyayari sa ibang parte ng mundo. Sinimulan po actually yan ng Pangulo nung kanyang pinatagal yung Labor Day na free ride sa MRT at LRT. Ginawa po niyang 4 na araw, imbes na yung traditional na 1 araw lang on May 1. Tapos relaunch po niya yung Pamilya Pass 1+3 para sa mga pamilya, para naman may konting ginhawa at konting pagtitipid ng ating mga pamilya pag linggo. At ito po yung kaninang umaga, no, na ginaunch po natin, yun na rin sa kanyang kautusan, na yung mga estudyante naman, no, na taasan naman natin ng konti yung diskwento para naman matulungan hindi lamang sila, kundi pati ang magulang nila. Pero marinig yun din po, no, na-mention din po ng Pangulo natin yung discounts para sa seniors at sa mga kababayan nating may kapansanan. So, yan po ay currently na inaaral na rin po natin at makakaasa po ang ating mga seniors at ang mga ating mga kababayan na PWDs. Gagawan po natin ng paraan na mapataas pa natin ang mga diskwento nila at least sa ating mga trend. Tukuyin naman natin, Secretary, yung overcharging ng airport taxis at saka yung sabwatan na nangyayari doon. Ano na ang update dito? Yan po talaga talagang nakakasama po talaga ng loob. Alam naman nating matagal na itong nangyayari. Pero nagulat lang ako dun sa laki ng sinisingil. In fact, sasabihin ko na sa inyo ngayon, may bago kaming report nakuha lang po namin kaninang hapon, may nagsumbong po na pasahero sa San Miguel Corporation. Nagcha-charge daw po yung isang taxi ng 5,000 pesos from one terminal to another. No, this is really, unacceptable. No? Sobra-sobra na po to. And sinasabi ko nga, no, I've experienced taxis that overcharge, no? Lalo na galing sa airport or kapag bumabagyo, umuulan. Pero ito pong mga amounts na naririnig natin itong mga nakarang araw, yung narinig namin ngayon, talaga pong grabe, no? Outrageous na po ito. At kahapon din po, nagsumbong na po yung isang driver, no? Yung isang nahuli natin dahil sa in-upload ng ating mga kababayan, na meron pong mga kasabwat sa loob mismo ng airport at mga airport police pa ang kasabwat. Kaya po yung 5 pinangalanan ng ating kababayan na driver, kahapon, kagabi lang, no, pagkatapos namin nalaman yun, pinarelieve na namin of their duties. They're now relieved and we are now undergoing a serious fact-finding investigation and they will be facing severe penalties. If kung mapatunayan talaga na involved sila dito sa sindikatong ito, no, na humihingi ng up to 40% no ng mga fares ng mga ibang taxi diyan sa airport. May no? proposal na po, Secretary, na alisin na yung privilege ng mga special taxis, 'di ba? Merong parang sadyang sila lang yung nakakapasok doon sa NAIA. Yan po ang isa sa mga pinopropose natin, no? Kasi simple lang naman, tayong lahat naman po, marami sa atin nakapagbiyahe na at least sa mga ibang bansa dito sa Asia. At nakikita po natin, pagdating mo sa airport, merong sign taxi, susundan mo
Darating ka doon, merong maayos na pila ng mga pasahero, meron ding maayos na pila ng mga taxi. Pag ikaw ay sumakay sa taxi, mag-on ng metro ang driver at kung ano ang patak ng metro, yun ang babayaran mo kapag dumating ka sa iyong hotel o sa iyong paroroonan. No, simple lang naman po yun eh. So, hindi ko po naiintindihan kung bakit marami pang mga ganitong klasing mga accreditation, special taxi, etc., etc. Kasi pag meron pong ganyan, nagkakaroon po talaga ng opportunity for corruption. So you At cannot merong you cannot yourself unilaterally just scrap those accreditation. Well, we need to talk to other agencies of government, no? But I think other agencies of government will be of like mind to us when we say this needs to end. It's not Siyempre, only may nagpo-protect inconveniencing. din siguro sa gobyerno sa mga ganyan. Sigurado. Secretary, But So, yes. related to Ces's question, since na-privatize na yung NAIA, mabibigyan ba sila ng mandato na manghuli sa mga ganyan, mga sindikato inside, mga mafia? Will you give them the purview to, do something about it? Yeah. Unfortunately, the security is not within the purview of the operator, no? It still lies in government, no? And airport police, unfortunately, is a division under the Manila International Airport Authority. No, so we have complete purview over that. I've already asked General Manager Eric Hines to issue the necessary orders, first of all, to relieve the personnel that have been named and to conduct a sweeping investigation of this. No, because this is something that the President himself said that we cannot allow this to happen. It's not only damaging our people, but it's damaging the entire country's reputation. No, because we're talking about tourists as well. No? So this needs to end, and it needs to end now. Secretary, I believe the core of that proposal is to have metro rates for metro destinations, right? But how can that be enforced? Kaya po ba talaga yon, Secretary? How can it be done? Well, it's enforced in other countries, so we have to find a way to enforce it. No, but that is really the problem. The problem is enforcement. The problem is people get away with it because the enforcers are part of these of the operation that is meant to take advantage of our people. So that needs to end. No, and then we have to instill the fear of God in these people that this cannot be allowed to go on, and this will no longer be tolerated. Okay, Secretary, balikan ko lang ulit yung railways and the problem of commuting around Metro Manila. You were mentioning, hopefully by July, pwede na yung cashless kasi napakahirap kumuha ng Blue Yes. Card. Is this still on track next month? Yes, in fact, we will do one carousel, one turnstile in every MRT station starting mid-July. We are doing this as a pilot together with GCash and RCBC. But once this pilot is hopefully successful, then we will roll this out not only in the MRT3 but throughout all the 3 railway lines in Metro Manila. Okay, pero sa mga bus hindi pa kasali yon. Hindi pa po. Medyo complicated po kasi ng konti sa bus. So inaaral pa po yan ng ating mga partners, no, ng ating mga private partners. Uunahin po natin ang tren dahil nandun na po yung infrastructure and mas madali nating i-implement. Pero makakaasa po sila na pati sa buses, lalo na sa busway carousel, gagawin din natin yan. Puntaan naman po natin yung Espanya Busway. Ano naman po ang update dito? Alam niyo po, nakita naman po natin yung success ng EDSA Busway Carousel. Marami pong nagsabi nung unang pinopropose yan na imposible yung magawa at hindi yan makakabuti at makakasama pa yan para sa ating mga commuter. The exact opposite happened. Now, there are 250,000 people who use the busway carousel every day, and it has proven to be a very efficient. It's not perfect by any means, but it is a much more efficient way for our commuters to travel faster, and reach their destinations faster and more predictably. And we must build on that, and we must look for other areas in the metropolis
where we can do the same thing because it has proven to be effective. And yung pong QAV at Espanya, pinag-aralan na rin po yan ng World Bank. Dati pa, I think, 2010, if I'm not mistaken, pinag-aaralan na po yan ng World Bank. No? So I think it's about time na nasubukan na natin. No? Tama na yung aral, tama na yung plano, gawin na natin, subukan na natin. Pati QAV, Sec? Sorry? Pati Quezon Avenue? Yes, Quezon Avenue, Espanya, hanggang EDSA. Opo. So when will that start? So we are right now in the planning stages. We don't have the budget for it yet, but we hope to get the budget by next year. But we are right now in the planning stages this year, and hopefully by next year we can start this already. Secretary, moving on to another topic and a devastating one, that fatal crash that happened in NLEX. It's the second accident that happened in the Marilao interchange, just after 3 months since the first one happened. What is the DOTR doing in terms of that? Well, what we've already done is we've already told NLEX that if there is any disruption whatsoever, meaning if those 4 lanes on NLEX between May Kawayan and Marilao are not available, then the toll must be waived for our motorists, similar to what we did the last time this happened. But I think more than this, I think it is happening too often. And I've really called the attention of NLEX Corporation and to tell them that it is their responsibility to prevent this from happening. And inamin nila na nakalusot na naman yung truck na mataas dun sa kanilang gantry sa May Kawayan. So, hindi na po pwede yan. So, we have asked them to explain themselves and we will be initiating proceedings against NLEX at the Toll Regulatory Board. But in the meantime, we need to fix the problem right away, but we cannot allow for any disruption. And if there's any disruption, then sorry, pasensyahan na lang. I know it's a huge revenue loss for them, but it's not our motorists' fault that they allowed a truck to a oversized truck to hit that bridge again, and this time it's worse because somebody died from it. In the same vein, Secretary, truck operators also have to bear the burden of, Yes. the somehow irresponsibility of the Correct. drivers. Absolutely. This is why we already issued a show cause against the trucking company that did it. And we've already initiated suspension of their registrations and the licenses of the driver, No, so I mean, the problem here is really we need to be able to enforce the law. Whatever laws we have, and that I think is the weakest point. No, because if there is enforcement and enforcement is consistent, then people will be afraid to violate. Yeah. No, and I think that's why the president said he is in favor of NCAP, because in NCAP there is no subjectivity there is no padulas, there is no corruption involved. If you're caught, you can contest it, but if it's proven that you violated, then you pay. No, there is no subjectivity there, and then I think that is what's important. No? Last question from me, Secretary. Last time we chatted, we were also talking about your plans for the airports, NAIA, the bollards, Siargao, the low-hanging fruits, right? Removing the VIP area. Have you started moving on the suggestions that you yourself made? Yes. Well, the VIP area in Siargao is gone. It was gone, I think, a week after we saw it for ourselves. No, but more importantly, I was in Siargao again 2 weeks ago with some architects who want to help out voluntarily. I was with architect Royal Pineda and our world famous designer Kenneth Cobonpue, and we are right now in the midst of finalizing the plans for the modular expansion of the Siargao Airport, which will start construction by next month in the second half or late July. And our goal is to expand it to roughly about 700 seating capacity from the current 200. And it's really going to be pro bono yan? Pro bono?
Libre. Pro bono po yung design. Pro bono po yung design. Wow, okay na yun. Hindi po pro bono yung construction. Yung design po ay pro bono. And I'm sure you're familiar with the work of Architect Pineda. He designed Clark and other facilities. We So remember when they volunteered way back in For the NAIA, term for of NAIA. Pinoy, but that didn't happen. Yes. So we're finalizing the plan. Maybe in a couple of weeks, we will release it to the public. I've seen the initial plan, and it's really beautiful. And it will really provide the much needed, respite to the weary travelers who go to Siargao, who have to experience a really, really bad airport when they arrive and when they Paano when they're yan? about Di to leave. magrereklamo na yung iba, mga El Nido. Paano naman yung mga No, iba? well, we have to do that. We have to do the same. We have to do the same in all those airports. So, and that is the plan, no. The Pero bundling, di ba, unfortunately- Sec? Yung bundling ng regional airports, you were also Opo. revisiting Yes. that. So that's Yes, still. I think that will be. Yes, I think that will be happening very soon. We will be making some announcements very soon on that. Ooh, like how soon? Maybe in the next month or so. Ooh, exciting. Oh, naubusan na kami ng tanong, Secretary. Pasensya na po, ang dami po talagang problema at nakakasira na po ng ulo. Panghuli na Beyond lang, that. parang na-inspire daw si Presidente sa ginagawa ninyo, pati siya ay, hindi po doing totoo all yun. these inspections. Parang, No, hindi po totoo. The president has been doing that since he was a provincial and local government official when he was governor. I mean, he's been doing that all his entire political career. So, I think what the president really has said, and this I think relates also to the putting the entire cabinet on notice, is that everybody in government really needs to work hard to really deliver for the people, and not just big things, but also the small daily things that aren't really that small. If we consider the daily difficulties that every Filipino experiences in the commute, our kids in our schools, our patients in our hospitals, and that's the clear message of the president. And I think all of us in government have to follow his lead. alright, maraming salamat sa ating suki, si Transportation Secretary Vince Dizon. Thank you so much po. God bless po. Good evening. Right, we're just going to take a quick break, but coming up, motorists could be bracing for what the Energy Department calls a mega oil price hike. Exactly how hefty could the increases be? Find out when the big story returns. Stay tuned. The big story is back with a challenge from President Bongbong Marcos to national and local officials. Keep up or step down. That's if they fail to fix the San Juanico Bridge in Eastern Visayas immediately. Mr. Marcos has also laid out plans to address the power crisis in the province of Siquijor. Here's Cheryl Cosem with the report. President Bongbong Marcos saw for himself the devastating effects of the power crisis in Siquijor when he paid the province a visit last June 14. In our interview, the president said acting on this concern is not just about Siquijor. It's about his administration's objective to ensure that every home in the country gets power. Yung pinaka-recent nyo na biyahe, pag-iikot sa bansa, Siquijor. Nagawa po namin ang istoryang yan at talagang nagrereklamo yung mga kababayan natin doon na hindi lamang apekto yung pang-araw-araw nilang pamumuhay, maging yung tourism. Ano po ang inyong utos, ang inyong bilin, na paano aayusin ito? Meron lang akong laging in my head na sinasabi, ang una mong reaction, fix the problem, not the blame. Kasi sinasabi, sinong dapat mananagot dyan? Sinong ganyan? Oh, sige, pero ayusin muna natin yung problema. And the way we fix the problem, we brought 2 generators from Palawan. They are now in Siquijor. They're already functioning. The president also confirms that the contract of Siquijor Island Power Corporation, the sole producer of power in the province, is under scrutiny. Like any contract, kung non-compliant ka, that breaks the contract. Another issue in the Visayas is the rehabilitation of San Juanico Bridge. Trucks and buses are prohibited from plying it, resulting in limited mobility as the decades-old bridge undergoes much-needed repairs. The president, though, has ordered to prioritize those carrying perishable goods. Dapat by December,
before the end of the year, ang pwede nang gamitin na sasakyan hanggang 12 tons. Yan. That's another one na that's a test. Pag hindi nyo natapos yan, tatanggapin ko yung resignation nyo. For now, the president is appealing for understanding from those affected by the rehabilitation of one of the longest bridges in the country. I'm sorry na nangyari ito. At alam ko yung nararanasan ninyo, nararanasan ng ating mga transport operators, ang nararanasan ng ating mga negosyante. Kaya asahan ninyo, talagang minamadali namin na maayos kaagad ito. And we'll make sure that you will be safe. We will bring the services of San Juanico back to normal. For News 5, Cheryl Cosim, we are One News. As the conflict between Israel and Iran enters its second week, Filipino motorists may soon feel the pinch at the pump. The Department of Energy says oil prices are set for a big hike next week. Diesel could go up by as much as 4 pesos and 80 centavos, gasoline by up to 3 pesos, and kerosene by around 4 pesos and 40 centavos per liter. These price hikes expected by June 24 are based on trading data from Mean of Platts, Singapore. Transport Group Manibela warns against using this as a basis for a fare hike. In an interview with One News' Afternoon Delight, Manibela Chairman Mar Valbuena says a 1 peso fare hike would only hurt commuters further. He is instead urging the government to temporarily suspend the 6 peso excise tax on fuel amid the ongoing conflict. Kahit isa lamang doon sa ipinataw na yung value added tax, yung excise tax, kahit lamang po yung excise tax na 6 pesos ay matanggal muna pansamantala habang may conflict sa Middle East. Wala namang basihan yung increase, parang tumingala lang sa langit, nakita na pwede natin palang i-increase ng ganito kalaki, parang ganun po ang nangyari. Ilang days po ba yung petroleum reserve natin dito sa Pilipinas? Yan ang gusto nating malaman. Kung kailan ba tayo umaangkat ng mga produktong petrolyo bago po tayo magtaas. The appeal of Valbuena is on the heels of the LTFRB's announcement that it is considering a 1 peso across-the-board fare hike. Now, that adjustment could take effect as early as the first week of July. However, the LTFRB clarified that there are no plans yet to raise per-kilometer charges, as this could place an additional strain on commuters. Any fare adjustment would depend on global oil price movements, particularly if the prices exceed the $80 per barrel mark. At the moment, Dubai crude is trading at $70 a barrel. And to weigh in on the looming fuel price hikes and the ongoing impact of the Israel and Iran conflict, we're joined by DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang gabi po sa inyo, Director. Ma'am Seth, magandang gabi sa inyong programa. Of course, sa ating mga kababayan, magandang gabi din po. So ano po ang magiging impact sa atin, and especially na meron tayong buffer na which will protect us, but then this may run out? Ma'am Seth, liwanagin lang ho natin, itong nangyayaring gulo sa Iran at Israel, Iran lang ho ang miyembro nung mga major oil producing countries sa Persian Gulf, no? At to date, wala ho kasing actual supply disruption from Iran. And of course, the bigger group of supply na galing talaga dyan sa Persian Gulf, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, kasama ng United Arab Emirates, wala rin hong nangyayaring supply disruption. So, saan ho nang gagaling yung increases na to from last week, tumuloy-tuloy this week, at yun na nga, magre-reflect ng mga increases na next week, tuloy-tuloy na ho. Yan ho'y tinatawag ho natin na due to speculation, no? So, itong speculation ang nagpupush mismo ng increases. So, liwanagin natin, wala ho tayong problema sa supply. This is really a problem on the speculation ng trading ng mga petroleum products at naapektuhan po yung pagtaas ng price.
Yes, but of course, syempre yung speculation because of fear na posibleng a time will come when supply will be affected. Ano po ang measures na ginagawa natin? Well, ang sitwasyon ho kasi ng Pilipinas at saka ibang bansa din ho, kadamihan, almost lahat ng, actually, lahat ng ASEAN countries, no, wala ho tayong tinatawag na strategic petroleum reserve. So, ang atin hong ini-implement na regulation ay on the side of the oil companies na mandated ho ang mga oil companies to maintain 15 days supply ng refined product for direct importers and the refiners na mayroong 30 days supply ng petroleum product. Kasama na ho ang crude oil. So ito ho ay hindi naman ho nakadesenyo na kung magkaroon ng global crisis gaya ng pagsasara na sinasabi dyan sa mga worst case scenario, pagsasara ng Persian Gulf mismo, yan ho ay hindi nakadesenyo para tumagal. That's 15-day day supply at pag nagkaroon ng ganyang wala nang access tayo sa replenishment or mahirapan ho talaga, I think hindi ho ito pupunta doon kung hindi ito maging global problem. So I think we need to look at ang option na lang ho natin is pumunta dun sa non-OPEC countries kasi nandiyan pa naman yung US, Canada, most of South Brazil, most of South America at of course nandiyan si Russia, no, na malalaking bansa na nagpo-produce ng oil. So ang takbo ho talaga is pumunta sa mga non-OPEC countries. But right now you don't see, as you were saying earlier, no danger as of now. Well, ang historical natin na mapagkukunan ng experience, no, since 1970s, which is even in the case of the actual war between Egypt and Israel at saka pinagtulungan pa ng ibang bansa, ang Israel, wala hong nangyaring blockage ng Persian Gulf. So, ang usapin ho na yan na nakikreate na takot, to date ho, wala ho tayong ganong nangyari dyan sa Persian Gulf. If at all, magka-problema si Iran, meron ho, kasi ang Iran nag-export ho yan ng 1.57 million barrels of oil per day. Ang demand ho ng global demand on a daily basis is 104 million barrels per day of oil. So, ano po yan? 1.5 to 1.6% lang ho. At ang export na yan, pinaghahatian ho yan ng China, Japan, South Korea. I think kung tatamaan ho yan, diversified ho ang mga buyers, napakaliliit na lang ang dating doon sa mga bansang to. All of them are in Asia Pacific. Hindi na ho ganun ang impact kay China. China is consuming around 16 to 17 million barrels of oil per day. And China is importing around 350,000 barrels from Iran. So, hindi ho talaga pag ang Iran ho ang magka-problema, hindi ho. Ang medyo may problema tayo kung ang buong Persian Gulf. Kasi, that's 17% of the global market. But that problem, Ma'am Tess, will be not only a Philippine problem. It will be a global problem. Right, Director. Actually, kaka-check ko lang nung Brent crude tsaka West Texas, medyo flat naman sila today. Pero yung peso kasi medyo humina siya significantly in the past 2 days. So, how is that going to impact our, yung pag-imbak natin ng petrolyo moving forward? Yes, confirm ko yan for the past 4 days, Monday to Thursday na monitoring namin sa US dollar versus peso. Medyo humina tayo ng almost 94 centavo, no? That's almost 1 peso na paghina. Lalo lang ho nakakadagdag ho yan. Nafa-factor in ho yung paghina na yan doon sa impact, doon sa increase ng adjustment next week. So most likely, nakapagpaliit sana yan ng konti doon sa sinasabi nyo kanina ng mga estimate. Kung hindi ho, sana gumalaw yan at nanghina ang ating Philippine peso. Very unfortunate
naisama ho at naitiming ho yung ganyang sitwasyon for the trading na nangyari for the past 4 days. Pagdating naman dun sa mga subsidiya, which will only kick in no, pag pumalo na sa $80 per barrel yung oil index, sapat po ba yung funds natin dyan and how sustainable is that? Well, ang nasa GAA ho, tama kayo, ang sabi ho doon, the trigger no, ng release ng DBM, ng fund, at yung authority ng mga implementing agency na i-release na yung fund to the beneficiary. At ito'y dalawang klase, no? Isang binigyan doon, public transport, at ibinigay ito sa implementing agency ng DOTR at ng LTFRB. At saka yung isa ho, mga 2024 and 2025 budget combined to around 585 million pesos. Binigay ho ito to the Department of Agriculture. Liwanagin ho namin, ang Department of Energy dyan, ang trabahong binigay sa GAA, sa batas ng budget, ay mag-certify ho kami para ma-trigger. Last February, first week of February pa lang, ng taon na to, nag-certify na ho ang DOE to DOTR at saka kay Department of Agriculture na triggered na ho. In short, February pa lang, inaasahan na natin na yung dalawang agencies na yan, nagsimula na ho silang mag-implement. At ang tanong na lang kung anong level na ng implementation sila sa panahon na to. Kung nasa ang banda sila. Ang ating public transport, nilaanan ho ng 2.5 billion pesos. Ang Department of Agriculture, 24 and 25, 585 million pesos po. Director, itong proposal o yung kinoconsider ng LTFRB na across-the-board fare hike, inevitable na po ba yun? At anong masasabi niyo po dun sa suggestion ni Manibela Chairman Marval Buena na ang dapat gawin ng gobyerno ay isuspend na lang muna ang 6 peso excise tax sa fuel? Well, ang una muna nung magsimula ang taon, ang gasolina ho, ang pump price, at alam ko na experience nyo to, nung January of this year, ang gasolina ho, common pump price ay nasa 70 pesos. Before this problem, ang gasolina ho natin pump price is nasa 54 pesos. So ngayon, nag-adjust ho tayo last week ng 1.8 peso per liter. So that's around 56 to 57. So may increase ho tayo next week na andyan po sa around 3 pesos. So, aabot ito ng 60. But this is way below the 70 pesos nung nagsimula ang taon. Ang diesel, nasa 60 before the problem this week. Meron ho tayong common pump price na nasa 51 to 52 pesos lang. So, mag-i-increase ho tayo nag-increase po ng 1.8 plus yung inaasahang more than 4 pesos. So, mga 6 pesos plus 52, nasa 58 pa lang ho tayo. Ang tanong na lang ho natin kay LTFRB, kung January na nasa 60 ang diesel at nasa 70 ang gasolina, nag-increase po ba sila? Kasi ngayon, that is a big factor to consider kasi ina-approach pa lang ho natin yung ganong level ng pump price. So hindi ho bago yan at I think it should factor in sa kanilang decision. The second question is, pwede ho ba nating ma-suspend ang excise tax? Number one, kailangan ho magpasa ng batas to suspend that. Kasi nasa train law ho yan at kasalukuyang ini-implement yan. Ang 6 pesos pala is, by the way, nasa diesel lang ho yan na excise tax. Ang mas malaki ho natin yung gasolina kasi nasa 10 pesos po yan per liter. But again, ang paraan ho ng pag-suspend niyan ay hindi ho sa executive level, sa executive department. Nasa Congress po yan, nasa legislature natin, at kailangan ho sila magpasa ng batas to suspend that. All right. We thank you for your time. That was Rino Abad, Director of the Oil Industry Management Bureau of the Department of Energy. We're going to pause real quick for another quick break, but when we return,
Former presidential spokesperson Harry Roque taunts Philippine officials with his "come and get me" challenge. The palace has answered with "Mr. Roque, wait and see." More fighting words from Malacanang when the big story returns. Stay with us. Welcome back to the big story. Former presidential spokesperson Harry Roque is lashing out at the Department of Justice yet again, this time over its intelligence efforts. The DOJ earlier insinuated that Roque is in Germany after his bid for asylum was rejected by the Netherlands. Roque then challenged Marcos administration officials to catch him if they can. Come and get me. Ready pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? Okay. At nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Maling-mali ang intelligence. Ano ba yan? Yan ang dapat imbestigahan ng confidential funds. Kasi kung yan ang pinagagastusan ng confidential funds, sayang talaga ang pera ng kaban ng bayan. To Roque's "come and get me" challenge, Malacanang has an answer. Palace Press Officer Attorney Claire Castro also reveals developments in Roque's asylum bid and government's push to cancel his passport. Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, "come and get me," yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. Mahirap ko pong sabihin sa ngayon kung anong ipaplano ng gobyerno. Baka makapagtago siya. So, wag na lang po niya siguro maliitin kung ano yung intelligence or mga na ibibigay na information sa DOJ. What about the yung plan to cancel Mr. Roque's passport? When we spoke to DOJ a few weeks ago, sabi na nila they were getting ready to do it. What I know now is they already filed a petition for cancellation and it's pending before the court. And Yusek Castro is also taking notice of Vice President Sara Duterte, who has been on foreign trips lately, whether personal or official. Palace Press Officer Claire Castro responded to a question from the media if the Vice President was violating anything with her recent travels. That's because in less than a month, Duterte went to 4 countries, 3 continents: the Netherlands, Qatar, Malaysia, and now Australia. Castro said it would be best if the Vice President focuses on fulfilling her duties as the second highest official of the country. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. After Yusek Castro, Attorney Roque, and VP Sara Duterte, here's another controversial personality. It's none other than fitness coach and content creator Rendon Labador for our big picture tonight. He has teamed up with the PNP to help our police force get back in shape. The PNP's 93-day weight loss program kicked off Wednesday at Camp Crame with 150 officers on board. The program is an initiative of the Police Community Affairs and Development Group at the order of PNP Chief General Nicolas Torre III. Labador says he is doing the fitness coaching for free. Bawal na daw kasi yung medyo healthy na police, diba? They need to be very tiyan. fit. Oh, yun. You know, I remember when Senator Ping Lacson also... Yung may waistline? Oo, di ba? Naalala. Parang tuwing may bagong PNP chief, meron siyang ganyan. Pero parang gusto ko yung, actually, sobrang up in arms lahat ng fitness coach sa timeline ko kagabi. Tapos na-realize ko it was because of that pala. Because of that new rule. Pero in fairness, Chief Torres' defense, it's apparently in their handbook or parang may basis naman siya for saying that they need to be fit physically. What's wrong with it? You mean people are up in arms? Hindi, parang nagtataka lang, parang na-adjust sila. Yung pala, it's because they got nga Rendon Labador. Pero actually, maganda yung mga point niya na, alam mo yung mga police natin, malakas sila, pero problema, mahabol mo ba yung kawatan? Kunyari, ninakaw yung cellphone mo. Actually, that's a very good point. Depende kung kasabwat sila o hindi, kagaya ng airport. Akala ko sabihin mo kung may motor sila or wala. Kasabwat sila!
Hindi ko naman nilalahat, pero madami. Possible. Tsaka Diba? pag di ka tinulungan, iisipin Kahit mo. ma-fit na fit ka, kung kasabwat ka, di wala rin mangyayari. Okay, and on that note, that's the big story this Friday and for this week. Thank you so much for watching. We are One News, all sides, all the time. We'll see you again Monday at 7:30 p.m. Have a good night and have a great weekend.